ギバーとしてやってきた人たちがですね、また違う目的でもっと辛い安い賃金、安いサラリーで働かされるということも十分に考えられます。もし、権利が侵害された場合にはですね、いつでも APFS に来てください。Okay, translate natin. Kasi 'di ba dati ang entertainers natin, 'di ba? Dati nagpupunta din doon sa Japan, pinayagan nila, 'di ba? So inalis ngayon ang entertainers, 'di ba? Ang kapalit noon is caregivers, 'di ba? So kung yung entertainers nga entertainers, 'di ba? Halimbawa kung sa dancer siya or 'di ba? 'Yun ang gagawin. Pero pagdating sa Japan, hindi naman nasusunod lahat nung yung pinagkasunduan, 'di ba? So mas lalong baka hindi rin masunod ang caregiver na pinagkasundo ang trabaho. Saka yung sa sweldong sinasabi, yung 'di ba? Halimbawa, ang pinirmahan mo ganito yung sweldo mo, pero baka pagdating mo doon, baka iba rin ang sweldo, 'di ba? So maraming dahilan na hindi ako payag. So kung gusto niyong malaman ang tungkol diyan, okay lang na tumawag kayo sa Asian People's Friendship Society. Okay, doon sa mga nagnanais po na malaman ang kanilang numero ay 03-3964-8739 or fax 03-3579-0197 or kanilang website www.gca.apc.org/apfs/. Okay, mamaya po makikita nyo yun sa mga screen natin dyan. Ibibigay natin sa inyo para sa mga ilang consultation, no? At Amparo, ikaw ang tatanungin ko ngayon, ha? Dahil 16 years ka na sa Japan, paano ba magmahal ang isang Japanese? Ikaw. Paano ba magmahal ang Japanese? Iba ang pagmamahal ng Japanese at saka Filipino eh. Kasi ang Filipino, 'di ba, malambing, tapos kumain ka na ba, yung ganun, 'di ba? So sa Japanese wala 'yon. So habang halimbawa lumiligaw pa lang sa'yo lahat, kumbaga ay gagawin niya lahat para makuha ka, 'di ba? Pero pag asawa ka na niya, baliktad. Kumbaga siya na lang ang pagsisilbihan mo. Pero ewan ko lang sa iba, pero sa asawa ko ganun 'yun, basta hindi ko alam kung kailan uuwi, anong oras darating, kung kumain na siya o hindi, ganun. Parang hindi ko ma-explain, kasi kahit sa Pilipino meron din namang ganung treatment, 'di ba? Sa Japanese ganun din. Pero sa asawa ko, 'yun, parang wala nang kumbaga hindi ko na-feel na tinitreat niya ako bilang asawa, ganun. Pero so, sa bagay, 3 naman ang anak namin, kaya, ayun, siguro mahal niya ako. Parang hindi mo maramdaman na mahal ka niya, ganun. Iba Pinoy, ano? Iba ang Pinoy. Okay. So, bilang isang babae, anong ginagawa mo? Para bang, kinakausap mo ba siya? Bakit ganyan ang trato mo sa akin? O anong ginagawa natin para sa isang pagbabago, Amparo? Minsan kinakausap ko siya, kaya lang sabi niya, pagod ako sa trabaho, busy, ganon. Nag-uusap kami sa umpisa, kaya lang minsan pag matagal na, tinatamad na rin ako, at saka wala na rin akong time na hintayin siya kung anong oras, kasi pagod din ako buong araw, 'di ba? Aalagaan ko pa yung mga bata. Siyempre, sa Japan kasi wala kang kasama, hindi uso yung katulong, 'di ba? So sa akin lahat. Pero ang asawa mo, ang Japanese, yun, aalis ng maaga, uuwi ng gabi, ganun. Para sa iyo lahat ang responsibility sa buong bahay, sa mga anak mo. Pero si Mr. Yoshinari, ano naman ang your wife is Japanese also? Sir? Yes, Japanese.
paano mo si, for example, si Yoshinari, medyo, ano siya, di ba? Medyo, ano na siya, parang NGO style, paano naman siya magmahal? 吉成さんは、奥さんのことをどうやって、なんていうか、世話じゃなくて、愛するの、どうやって、スタイル、愛してるっていうか、どうやってスタイルのっていうか、言葉じゃなくて、いろんなことを。日本のね、多くの家庭がそうなんですけれども、日本人の男の人っていうのは、なかなか女性、特に奥さんに対して愛してるとかね、なかなかこう、甘い言葉をね、かけられないんですけれども、実際には、奥さんにね、対して非常に強い思いやりの心を持っている人が多いです。で、私も同じように優しい言葉はかけられませんけれども、いろいろ家事を手伝ったりね、洗濯やったり、掃除をしたり、ご飯を作ったり、いうところで、自分なりの愛情を示しています。Kung ako naman, kung paano ko ipadama sa asawa ko ang pagmamahal ko. So, hindi ko sinasabi sa kanyang mahal kita, ganon. Tapos, basta wala yung ganyang malambing o hindi namin pinapakita yan na Japanese. So, pero ako naman, ang ginagawa ko, tinutulungan ko siyang, ako ang naglalaba, naglilinis, nagluluto. Yun ang kumbaga, yun ang pinapadama kong pagmamahal ko sa kanya. Okay, thank you very much, the two of you. At syempre, bago tayo magtapos, ay siguro mensahe o message from Mr. Yoshinari, no? Your message from our migrant workers and the Filipino people. 皆さんに何かマイグラントの人たちに何か話がありますか？日本ばかりでなくてですね、いろんな国に行って働かざるを得ない人たちがたくさんいます。全世界には数億人、何億人もの人たちが自分の国では生きていけない。それは戦争だとか、飢餓、上ですね、ご飯が食べられないとか、政治的な問題、いろいろなことで自分の国で働くことができずに、海外へ行く人たちがたくさんいます。日本にも今、約200万人の外国人が、住んでいます。日本にはその中でオーバーステイの人たちも20万人ぐらいいますけれども、みんな本当に優しくて素晴らしい人たちです。日本の産業、経済のですね、一番下の方で、辛い苦しい労働にあえぎながら、常に、祖国の両親、親や、兄弟のことを忘れずに働いています。私たちはこうした人たちを一生懸命応援していきたいというふうに考えています。皆さん一緒に頑張りましょう。Para sa lahat ng mga migrant workers na nasa iba't ibang bansa, ang masasabi ko lang sa inyo, halimbawa ngayon nasa ibang bansa kayo na kasi ang iniisip niyo pag nasa sariling bansa kayo, napakahirap ang buhay dito, may trabaho ka naman, mababa ang sweldo, o kaya kailangan mong magpunta sa ibang bansa para magtrabaho. Pero parang sa tingin ko parang ganun din, kaya kung nahihirapan ka man sa sarili mong bansa,